At sa ating pong mga pangunahing balita, tuloy na nga pong nakaalis sa kalupaan ng Luzon ang bagyong Pepito at kumikilos ngayon palayo ng bansa sa may West Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo, 145 kilometers silangan po ng sinait sa Ilocos Sur. May lakas pa rin po ito ng hangin na aabot sa 130 km per ora at bugsong hanggang 160 km per ora. Inaasahan pong lalabas ng bansa ang bagyo ngayong umaga o mamaya pong hapon. Pero nakataas pa rin po ang signal number 3 sa ilang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union at Abra. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, Abra, pati po sa Ilocos Norte, Pangasinan, Benguet at northern portion ng Zambales. Nakataas naman ang signal number 1 sa Apayao, Kalinga, Ifugao, nalalabing bahagi ng Mountain Province, western portion ng Cagayan at ilang pambahagi ng Nueva Vizcaya, Zambales at maging sa Tarlac. Mga kapatid, wala pa ring pasok sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa hagupit ng bagyong Pepito. Sa Metro Manila, walang pasok sa lahat ng antas sa Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Quezon City at maging sa San Juan. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa Cavite, Laguna, Tarlac, Nueva Ecija, Baguio City at maging sa Pangasinan. Kasama rin ang ilang bayan sa Bulacan, katulad po ng Malolos, San Ildefonso, San Rafael, Kalumpit at Pandi. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Agoncillo at San Juan sa Batangas. Pati sa mga bayan ng Mulanay, Tagkawayan at Calawag sa Quezon Province. All levels din ang walang pasok sa Nueva Vizcaya at Etiaga, Isabela. Kinder naman hanggang grade 12 ang walang pasok sa Calaca, Batangas. Samantala po naman umabot na sa halos 2 milyon ang naapektuhan ng sunod-sunod na mga panalasa ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Sa huling tala ng NDRRMC, umakyat na po sa higit na 1.8 milyong katao o higit na 473,000 na mga pamilya ang apektado po ng delubyo. Wala po namang naiulat na namatay pero 2 po ang nawawala. Inaasahan din pong dadami pa ang mga may tatalang sugatan. Sa ngayon ay halos 469 milyon pesos na ang naitalang pinsala sa sektor ng infrastruktura. Pinangabahan po namang lumobo rin ang pinsala sa agrikultura. Nangako naman ng tulong ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga nasalanta ng bagyong Pepito. Ayon po sa palasyo na i-deploy na ang lahat ng asset mga tauhan bago pa man tumama ang bagyo. Inatasan na rin daw ng Pangulo mga ahensya ng gobyerno na paghandaan ng worst case scenario. Kaya kasama sa direkta ang pagsasagawa ng preemptive evacuation at ang pag-aabiso sa mga residente na manatili muna sa mga evacuation center. Habang naka-red alert ngayon ang ating sandatahang lakas para nga tumugon sa mga pinsala na iniwan po nitong si Bagyong Pepito. Ayon po sa AFP, naka-activate na ang kanila pong mga National Response Cluster at nakipag-ugnayan sa ibang mga ahensya para nga remisponde kung kinakailangan at magkaroon pa rin po ng search and rescue operations kung sakasakali po. Libo-libong asset din ng militar gaya po ng mga sasakyan, eroplano at mga barko ang naka-alerto rin para nga gamitin sa anumang relief at rescue operations. At bukod sa AFP, naka-red alert din ngayon ang Philippine National Police nang dahil po sa bagyo. Kaya nag-deploy din sila ng halos 5,000 tauhan sa mga apektadong rehiyon.